Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At nagbabalik po ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas sa panahon ngayon na hindi natin hawak ang galaw ng kalikasan mula sa lindol, baha, hanggang sa malalakas na bagyo. Isang malaking hamon sa mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya ang tanong natin ngayong episode, handa ba ang inyong mga anak sakaling magkaroon ng emergency? Ngayong araw, makakasama natin ang isang eksperto at advocate sa paghahanda sa sakuna upang ibahagi kung paano natin mapapalaking disaster ready ang ating mga anak at pamangkin. Kasama po natin via Zoom si Mr. Jerry Vicente Catbihan. Si Sir Jerry, Hello. isang alertong umaga po sir at welcome sa Alerto 738. Hello. Ayun. Sir Jerry. Magandang umaga. Sir Jerry, mukhang nasa ibang planeta ka ngayon. Then, napili ko lang itong background, virtual background. Sir Jerry, kayo po ay itinuturing na rockstar sa hanay ng mga preppers. Paano po ba kayo napasok sa ganitong advocacy? Wow! Rockstar. Nakakagulat naman yung comment na yun. Siguro ako yung tumandang Boy Scout. Yan ang pinakamaikling paliwanag dyan. Dahil ever since nung bata pa ako, napakahilig ko na talagang magtabi at maghanda ng gamit. Ewan ko, naging habit ko na yon. And at the same time, na-expose ako sa outdoor activities at pati naging auxiliary volunteer ako sa 505 Rescue Squadron ng bandang 1990s. Hanggang sa nag-establish kami ng isang volunteer rescue group sa mga mountaineers nung panahon namin, nung dekada 90 hanggang early 2000, yung tinatawag na Mozart Philippines. Since then, tinangan-tangan ko na yung abilidad or yung kahiligan na sa pagiging prepper. Hanggang sa masters ako sa AIM ng Executive Master sa Disaster Risk and Crisis Management, dun lumawak yung aking kaalaman tungkol sa disaster safety and particularly climate change mitigation and adaptation, pati sa larangan ng DRRM. Kaya binitbit ko na, pinanindigan ko na hanggang sa nagsulat ako ng mga libro pambata, being a publisher. Ginamit ko na rin yung pagkakataon na makapag-communicate ako sa mga bata para ma-communicate sa mga magulang, sa mga matatanda ang tungkol sa disaster safety. Yung pagtuturo ng disaster preparedness sa mga bata, bakit ba importante yun? Okay, magandang tanong yan. Pinag-isipan ko mabuti yan kasi unang-una, kung titingnan mo naman sa paligid natin, nakakalat na yung impormasyon tungkol sa disaster readiness, pang matanda. Medyo handyan mga posters ng OCD, handyan ang mga volunteer groups, handyan ang mga rescue groups, handyan yung mga local DRRMs natin. Nakakalat yan everywhere. So, ang napakagandang nangyari kasi nung 2011, kung di ako nagkakamali, naipasa yung batas ng RA 10121. So, talagang pinalaganap. Kasi natandaan ko nung before 2011, nung nagvo-volunteer group kami sa rescue, talagang wala, nangangapa kami lahat. Pati sistema ng ICS and everything, wala yon. Hanggang sa nakita ko ba, ngayon maayos na at nakakatuwa. Bigla ako naisip, merong certain age group na napapabayaan. If I may say so, no? Kasi ang disaster preparedness naman tinuturo na ngayon sa school. Kasama yan sa subject matter, kasama yan sa curriculum. Particularly as you go higher, sa mga higher levels. Kasi ang forte talaga ng kumpanya ko is gumawa ng mga educational books. So napansin ko, walang reading materials pambata, particularly nag-umpisa sa Key Stage 1 hanggang Key Stage 2 or 3. Sabi ko, bakit walang ganong materials? Hanggang sa naisip ko, subukan ko nga, sumulat ako ng 1, 2, 3. Ngayon, nakaka-20 plus titles na ako. At natutuwa naman ako sa response ng market, saka sa response ng education community na welcome nila idea na until nakita ko na wala pala na talagang mga materials. At ang isa pang maganda is na-discover ko sa aking pagsulat ng libro, sa pag-publish, kailangan pala ng materials talaga. Dahil kasi, mas madali ang bata maging transfer agent. Kasi di ba,
Pagka nag-grocery kayo ng mga anak niyo, pagka maliit yan, pag nagpabili ng isang produkto yan, bili mo ako chocolate, bili mo ako ganito, bili mo ako ng isang... Maski wala sa listahan. Oo, Bili. pagka niyaya kang Oo. kumain sa isang restaurant na may malaking bubuyog, Ayan. hindi ka makatanggi bilang magulang, di ba? Oo. Yun ang napakaganda. Kasi pag sinabi ng mga bata, ito natutunan namin, tatay, nanay, bakit wala tayong go bag? Ito natutunan namin, mapipilitan si tatay at nanay. Aminin na natin, medyo tayong mga tatanda, matitigas na ulo natin. Oo. Alam mo, Sir Jerry, natutuwa nga kami nung na-discover namin yung advocacy mo. No? Kasi nung kami ni Kuya Ramon ay magkasama sa isang LGU, yun din ang pareho tayo, aligned yung natin, objective na ba't di natin turuan yung mga bata. At that time, nung naghahanap kami ng children's book sana na akma sa Pilipinas para sa mga bata, may nakita kami medyo pricey na libro. Pero since meron namang pondo, nakapagpabili kami ng mga libro. Sana yung libro mo na lang pala ang binili namin. Pero yun nga, Sir Jerry, yung ano ba ang technique na ginagawa? Kasi nabanggit mo kanina, iba-ibang age groups eh. So, paano kunyari sa primary level, paano ba dapat tinuturo? At paano ba naman yan ina-accelerate as the child grows up? Okay. Maganda yung comment mo kanina, sinabi mo akma sa Pilipinas. Talagang sinadya ko na magsulat ng akma sa atin kasi kailangan unang-una matutunan nila yung tungkol sa environment natin, sa disaster safety. Alam nyo yan, saka alam nating lahat na ang Pilipinas is parang isang mall na malaki na we got it all. Suki tayo eh. Year in, year out. Nakakailan tayo kaya sinasabi ng mga tao sa Global North or even karamihan sa Global South ang Pilipinas sanay na, resilient na dahil sanay na. Pero ang pinaka-danger doon is we take it for granted. We nire-romanticize yung resilience. Yes. We should not romanticize, kaya magandang turuan ng mga bata in a very, very basic way. Ang isang challenge sa pagtuturo niyan, lalo na sa larangan ng climate change mitigation sa adaptation, is paano ibababa ang level ng usapan tungkol yan. Let's say for instance, alam na natin tungkol sa usapin tungkol sa paghanda sa lindol, sa ibang sakuna, disaster safety. Pero sa mitigation adaptation, paano mo ipapaliwanag ang carbon footprint sa isang bata? Yes. Diba? Paano mo ipapaliwanag ang sea level rise na hindi magkakaroon ng fear at takot ang bata? Yun ang mga challenge dyan eh. Ang isang natutunan ko is, gawan mo na istorya at gawin mong fables. Yung may mga animals na nag-uusap, at hanapin mo ang pinakasanhi at dahilan kung bakit talaga nagkakaroon ng sakuna. Yung pinakauna kong libro, Sir Ares saka Sir Nomon, na sinulat ay yung mga islang lumulutang. Tungkol yan sa Great Pacific Garbage Patch and saka mga iba pang garbage patches na nakikita sa dagat. Doon, umpisahan ko yung pagsulat na yon dahil naisa puso ko kung paano ko ituturo sa mga bata ang tungkol sa basura na lumulutang talaga na nasa dagat. At paano ito makakasira sa kalikasan at paano ito makakaapekto sa climate change. Kasi maraming hindi nakakapag-connect. Okay, may basura. Okay, may ganito. So what? Di ba? Anong koneksyon? Until sa pag-research ko, sa pagbabasa, nakita ko isa pala ang mga trash and garbage sa dagat is one of the noble entries. Kasi noble new entries sa pag-apekto ng climate change. Why? Dahil pinapatay nila yung mga phytoplanktons, pati yung mga zooplanktons. So yun yung mga most effective way to capture carbon para sa drawdown. Pagka wala na yon, asa lang tayo sa puno, which is nawawala na rin mga puno, ang mga bakawan o mga mangroves na kulang pa. So kailangan protektahan din natin ang dagat. So yung tinuturo ko parate is yung isang basura na naiwan mo sa karsada ay aanurin sa ilog at aanurin sa estero at aanurin sa dagat. Kaya na ay nakaapekto, mamamatay ang planktons. Ganun kasimple. Kaya dapat doon umiikot ang usapin hanggang sa maiwasan natin at ma-connect natin pala
ang usapin tungkol sa disaster safety dahil ang epekto niyan is increase ng greenhouse gas emission, hindi nagkakaroon ng capture o hindi nagkakaroon ng drawdown para mabawasan ang greenhouse gas. Okay? Para may mabawasan ang climate change. Ganun kasimple. So kailangan talaga yung pagtuturo, lalo na sa mga bata, isang matinding creative push, no? Yung imagination mo diyan ay mataas dapat. Oo. Dapat mataas. Alam mo, kahapon lang nag-lecture ako sa WINDRR, yung Women in International Network of Disaster Risk and Resilience. Nakatawa naman dahil kasi naimbitahan ako as a co-speaker, co-lecturer. Yun din, in-emphasize ko rin kung anong importansya ng disaster safety sa kanang climate change mitigation. Napakahalaga na maituro sa mga magulang kung paano nila ituturo at i-relay sa mga bata ang tungkol sa disaster readiness without scaring them. Kasi yung nangyayari, minsan, nababrand kami mga preppers para kaming doomsday preppers, Mga parang praning kailangan daw. namin takutin. Kailangan mong takutin para maganda. Pero in reality, gano'n naman talaga eh. Oo. Pero syempre sa bata hindi mo gagawin 'yon. Paano mo magagawin 'yun ang challenge. Kaya gumawa ako ng mga tools, gumawa ako ng mga activity books, gumawa ako ng storybooks na ma-appreciate ng mga bata dahan-dahan bawat topic in a very friendly way through storytelling. Kaya dito makikita ninyo sa pina-flash nyo ngayon yung mga story ko. Let's say for instance, Jasper the Prepper, iniisa-isa namin ang usapin tungkol sa paano ba gawin ang mga disaster May preparedness. natuwa ako dyan sa isang libro mo si The Big One. Yeah. The Big One. Yan, bili mo, natawa nga dyan, tontuwa dyan si Sir Dino One Sabi niya, ako yata itong The Big One Pero sabi ko, actually, I tried to relate the topic about the big one to a boy named Juan. Para at least magkaroon ng maging relatable ba ang storya at makita ng bata sa sarili niya si Juan paano siya maghahanda at paano siya dapat maging maalam tungkol sa usapin sa disaster preparedness, particularly kung taga Luzon ka or Metro Manila, the big one, di ba? Oo. Actually talaga, Sir Jerry, no? Hindi naman talaga kulang yung material sa pagtuturo ng... Kasi kami ni Kuya Ramon noon, magbabalak din kami sanang gumawa ng ganyan. Ano lang, yung mga simpleng kwento lang. Yung mga alam na nating mga fairy tales, Three Little Pigs. Ano yan yung paano magpatibay ng bahay, di ba? Yun yung kwento niyan Ano pa ba yung mga pinag-usapan natin? Ang dami na namin napag-usapan ng mga topic na pwede pang bata. Pero ang ganda nung ginawa mo, sir, kasi yung talagang mas localized palalo na madali siyang maintindihan ng mga bata sa at all social classes, no. Pero bago po tayo magganda-ganda na ng usapan natin, magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas. Magbabalik po kami matapos ang ilang sandali. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center.
So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At nagbabalik po ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama pa rin po natin ngayong umaga si Mr. Jerry Catabian, ang presidente ng St. Mary's Publishing at isang disaster resilience advocate. At kaya na sinabi ko, siya po ay kinukonsider na rockstar ng prepping community dito sa Pilipinas dahil siya po ay walang tigil, walang sawa sa pagtuturo kung paano maghanda sa sakuna. At Sir Jerry, hindi rin papangiwi pag tinatawag kong rockstar eh. Naalala ko lang yung, kasi para ma-share ko na rin sa iyo, no? Kasi napansin namin nung nag-study tour din yung, pareho din tayong kumuha nung master program eh. Nung nag-study tour kami sa Tokyo, nagkaroon sila ng earthquake drill, pero kakaiba ang earthquake drill nila doon. Ang incident management team nila doon, mga bata. Wow. Tapos ang incident commander nila ay 90-year-old na lola. Wow. Kasi experience po nila nung Kobe earthquake, 1995 yata yun. Ang naiwan sa bahay, mga matanda at mga bata. Tama. Kaya akma yung advocacy ninyo na kung yung awareness level ay mataas na, siguro ang next level nun, tama kaya sir nun, ang next level na nun is turuan mo na ng technical skills. Gawin mo ng cadre, ICS cadre yung mga bata, hindi lang yung mga may edad ng train sa ICS. Well, okay. Ang ganda ang ganda ng sinabi mo ah. Ang gandang topic yan as for a new book. Ay, co-author kami. Co-author ka, sige. Well, actually, pagdating sa as an ICS, tingnan natin kung ano yung within legal parameters. Up to what level, Oo, kasi alam ko mayroong regulations yan eh, hindi basta-basta. But, tingnan natin. Pero tama ka doon eh, kasi kailangan i-localize ang usapin. Kakaingit naman kayo, nag-tour kayo, siguro sa Sendai kayo nag-tour. Nakarating kami. Wow, kaingit. Kasi kami, nung pandemic kami nag-aral. But anyway, going back, isang usapan na usapin sa ginagawa ko, talagang totally localized. I do remember, meron ako isang sinulat na libro tungkol sa sea level rise. Ginawa ko ang setting ng istorya sa usapin sa Tigtabon Island sa somewhere Zamboanga. Nag-cite ako ng isang fictitious name, bata na ang pangalan is kalimutan ko na tuloy. Pero sa Tigtabon Island yan, tapos may naging kaibigan siya sa Central Pacific, isang country sa Central Pacific, sa Kiribati Island na lumulubog na. Kasi kailangan madrama tayo sa mga bata. Bakit lumulubog? Bakit lumiliit yung kanilang isla? Bakit lumiliit yung isla sa Tigtabon saka sa Kiribati? Kaya
ang naging title ng libro ko, Bakit Umuurong ang Mga Baybayin eh. So, napaka-halaga na malaman nila ang tungkol sa technical aspect ng usapin tungkol sa Sea level rise. Oo. Kasi pagka pwede sabihin niya sa textbooks pero translating that into a story, in fact, mas maganda na talagang makita nila. In fact, ang pinaka-effective na practical, ini-encourage do sa mga taga-DepEd na sana na nag-adapt ng libro ko is kung nais ninyong gawin yan into a play at you need my opinion or coaching, I will be happy to assist you. Kasi pinakamaganda is, ito yung basa ng libro, tapos bukod pa doon, gagawin ng isang teacher into a play. Tama. Kasi mas nagsisink in yan sa bata. May role play, Oo, may role play na gagawin. Pagka ginagawang play, consistent, year in, year out, ginagawa nila yon. So, nagiging seryoso ang usapin tungkol dyan. Dahil, kailangan natin talaga maging seryoso 2026 na. May target tayo sa 2030, 4 years to go na lang. Tapos, meron tayong target sa 2050, 24 years to go. To go na lang. By that time, nasa 80 anyos na ako. Ewan ko sa mga bata kung talagang makikinama. But pag sinasabi nga ng mga international communities o international cause-oriented groups, sinasabi nila na we really need an emergency stop. When you say emergency stop, hindi naman katulad dun sa COVID na, pero ganun talaga ang senaryo na kailangan. Parang may reset Talagang Yes. massive reset ang kailangan But I'm not asking for another COVID, No, get me definitely wrong. not. Pero what's being suggested is, kaya nga merong Earth Hour. Dapat yan, hindi lang Earth Hour, Earth Weeks dapat o Earth Oo Month. nga Earth Month. Kasi Diba? parang symbolic lang yung Earth Hour. Gawin mo Earth Week. Tama ka doon, sir. Earth Week. Diba? Kasi kulang na marami na napuputol na puno Kailangan Kaya nga galit na galit kami ni Ramundo sa nangyari sa Quirino Avenue kasi kinakabit pa lang yung tarpaulin doon, nag-iingay na kami dito Yes. Kasi hindi nila measure. Kailangan ma-measure. Just imagine, 22 tons of, if I'm not mistaken, 22 tons of carbon can be sequestered by just one tree in 1 year. O ilang puno yun? O yun nga Diba? Tapos maglalabas sila sa social media ng mga picture na inert ball daw nila at itinanim dun sa loton ba yun? Anong kalokohan yun? DENR pa man din kayo? Sus Mario Joseph. Anyway, lumalayo tayo. Pero sir, yun nga, yung maganda talaga yung advocacy ituloy kasi lalo na sa public schools, kailangan talagang ipamulat sa mga bata. Lalo na yung mga nakatira malapit sa estero. Oo, sa mga Yung kahalagahan yung kanina yung binanggit mo sir, yung simpleng pagtapo ng candy wrapper. Yes. Ano yung epekto niyan? Yes. Ganun, doon pa lang pwede na mag-umpisa ng isang public school o isang private school Oo nga o isang estudyante. Pagka na-multiply mo yun, yung multiplier effect niya ang napakalaking bagay. Dahil kasi, doon pa lang matuturo mo na ang disiplina. Tama. Dito sa amin sa Nubali, frustrated ako. Di ba? Nagsumbong na ako sa Oo nga. Dito sa Laguna Boulevard, Diyos ko po, napakadumi lahat ng plastic yata na nandun. Tapos mayroong kanando na barado na. I can do very few. Kasi aside from Nubali Preppers, nagtayo ako ng Nubali Plugging Society. Oo. Ginagawa ko regularly. Minsan namumulot kami ng basura. Kaya, pero wala Pagka hindi mo kasama ang society or community, wala. paulit-ulit lang ang problema. Nakakapagod din. Pero ito sir, kayo sa Nubali, very active kayo, no? Tapos meron kayong means to conduct all these seminars and trainings. Pinagmamasdan ko yung nakikita ko sa Facebook yung ginagawa ninyo Paano naman yung mga kung okay na kayong meron kayong awareness level, mataas na yung awareness level dyan sa Nubali. Paano naman yung mga taga Nubaliches? Nubaliches.
I mean, paano yung Nubali sa from Nubali. Nubali to Nubaliches? Kasi yung paano natin i-design yung Ang galing na ko. bigla tayo na speechless pareho. Tawa ako dun anyway, ang Nuvali Preppers naman hindi limited sa Nuvali. We're open to, meron nga kami members from abroad eh. We're open to anyone who are also into prepping. Kasi it just so happens most of us and the group was founded here in Nuvali area. Kasi Metro Nuvali, it's a growing community. And you know naman the composition dito sa Nuvali, di ba? From Calamba down to Binyan, down to all the way to Marikina, dinaanan kami ng West Valley Fault. But without necessarily scaring ourselves, kailangan dito matutunan at alamin. Yun lang naman ang solusyon dyan eh. Paano maiwasan? Dahil pag alam mo paghandaan, safe ka. Ganun, masaklap hindi ka nangahanda, hindi ka pa safe. So you should know. Education means a lot eh. It gives you a mile advantage or more than miles na advantage yan. In fact nga sa July 10 inimbitahan ako ng Miriam College Nuvali to talk to their teachers. So we'll do an analysis. Several months ago, inimbitahan ako Letran Bataan. Nag-lecture ako doon paano maghahanda ang isang estudyante o isang teacher ng Letran Bataan kung sakali may mangyari. So what I do is pag nag-lecture ako, localized din. Let's say, let's analyze. Ikaw, nanggaling ka sa Letran Bataan, which is, you're on the slope of, the school is in the slope of a mountain. Malapit yata sila sa Mount Native. Di ko matatandaan. Pababa, naglakad ka, ilang hours, how safe are you? Diba? Anong preparation mo? Ganyan. So, ganun din ang gagawin ko sa mga ibang lectures ko. In fact, ginagawa ko rin yun. Paano localize, paano mo isi-save ang sarili mo, one, as a teacher, paano mo i-guide ang estudyante mo, or two, as a student, kung capable ka. And third, is a parent, paano ka susundo. Kasi kailangan i-analyze yan eh, saka yung mga aspeto at usapin tungkol sa technical. Diba? Kailangan malaman. Kasi tama ka doon sir. Kasi ang tinuturo natin, ang widespread na tinuturo ngayon is paano magbuo ng go bag. So, stockpile ng tools, hindi mo naman alam gamitin. Baka na doon yung microwave oven. Nga yung sir, yung tulad kunyari, may napansin kami noon eh, yung nagkaroon ng activity dyan sa Pasig. Recently, nandun ka rin yata nun sir eh. Yung outdoor fest. May bumili ng yung tingin ko nakita niya yun kay Doc Ted Esguerra eh. May bumili nung paracord. Pero hindi naman niya alam paano gamitin. At wala rin marunong magturo. Ewan ko ba ba't nangyari yun. Alam mo, isang danger ng prepper, I'm talking about the whole, no? Hindi lang Nuvali preppers. The feeling of satisfaction of having it. Yun ang danger dyan eh. Na parang ito, meron ako to, save na ako. But, tama ka doon. In reality, you should know how to use it. Dapat yan, hindi mo dapat magkaroon ka lang, dapat matuto kang paano gamitin. Kasi, at paano mo seryosong itatabi sa sarili mo. Kasi, katulad nga nung one time nag-talk sa grupo ng Sergeant Prepper si Sir Ted, sinabi niya, frustrated siya dun sa nangyari sa flash flood sa Cebu. Dahil kasi nung nakita niya raw yung mga survivors na nasa bubong, walang mga go bag. Wala yung mga go bag. Pero nung pilahan ng go bag, nung nagbigay, nandun. Precisely, that's my point. Kaya mas maganda, para sa akin, personally, from the point of view, okay, bigyan ka ng local government ng basic, pero still, it is your responsibility to fit up. Kasi dapat maging personalized ang go bag, may relationship ka dyan eh. Parang kikay-kit mo yan, ikaw lang nakakaalam at paborito mong gamit ang nandyan. Para at least personalize mo, kasi kung di, taken for granted. Saka, go bag tayo ng go bag. General term ang go bag. Maraming klaseng go bags. Yes. In fact, para sa akin, ang tinuturo ko, dalawang klase ang go bag. Isang get home bag at isang bag out bag.
under disaster preparedness kit yon. Kasi sa under disaster preparedness kit, andyan yung EDC, yung everyday carry, yung pinag-usapan nyo kanina ni Sir Ramon. Andyan yung go bags, dalawang klase, then andyan yung shelter in place kits. Dapat maayos natin yung thinking natin na right frame of thinking. Ano yung ilalagay natin? Kundi tabi tayo ng tabi. Bakit? Kasi pagka sumali ka sa prepper group, ako makikita mo iba naglalagay ng bigas, nakakatuwa. However, you should have the right thinking. Kaya ang iba, kailangan mong maturuan na teka muna, don't be scared. Kasi naisip nila gastos eh. Hindi naman dapat gastos yan eh. Hindi dapat malaking gastos ang paghanda. Dapat yan kung ano yung meron ka, paunti-unti. Kasi ako through the years, paunti-unti. And I do it, not just for me, I do it for the family. Yes. Ang pinakamaganda niyan is, if you have kids, do it together. Okay. Pack your go bags together para at least involved sila, lalo na pag mga bata. Sir Jerry, question, sir. Yeah. Sir, yung mga children's books na nyo, sir, nag-ROI na kayo? I mean, may nag-change na ba ng attitude, change ng the view when it comes to preparedness? Nag-ROI na ba tayo doon, sir? Sorry, kaya ako natawa ROI kasi as a businessman, iba yung kaching. Iba ibig sabihin ng ROI sa akin. Actually, hindi ko pa siya na-measure, to be honest with you. But in terms of awareness, ang pinaka siguro measure ko dyan is kailangan ko pa ng effort kasi doon ko makikita yan sa response and reply and procurement online. Kasi nasa Lazada at Shopee siya. Sorry, panggit ko. Okay. Doon mo makikita kung marami interested. In fact, sana doon lumawak at doon lumaganap. Probably I need to work more on my talks like this, get invited para at least ma-propagate ko, maituro ko ng maayos sa kanila. Yun ang ROI. Maganda yung ROI na sinasabi mo, yung ROI in terms of acceptance, di ba? Hayaan mo, sir, tutulungan ka namin dyan sa sa advocacy mo at alam ko hindi ito yung first time and last time na makakasama ka namin dito dahil napapanood ko yung mga talks mo at napakarami mo marami tayong pwedeng pag-usapan dito para sa ating audiences nationwide. Pero sir, mabalik tayo sa yung mga topic natin May mga magulang kasi kaming na-encounter before kasi dati din kaming nakalubog sa CB Dream. Ayaw nilang turuan yung mga anak nila kasi daw it's their way of protecting them. Hindi ko maintindihan bakit may ganun. Yung parang ayaw nilang ma-expose sa mga ganyang preparedness kasi ayaw nilang parang yun nga, parang yung binanggit ko kanina, ayaw nilang matakot yung bata. Oo. So paano po natin i-approach yung mga magulang na gano'n? Well, sa mga talks ko, kaya nga gumawa ako ng talk ng Making Smart Parents, Disaster Ready Parents Kasi kailangan ma-debunk natin yung, kailangan matanggal natin yung ganong klaseng mindset dahil hindi natin masisi sila siguro nag-umpisa yun sa nakikita nila sa social media na puros katakutan ng napapag-usapan tungkol sa disaster preparedness Worse, iba pa. Pag grabe disaster preparedness, kinoconnect pa zombie apocalypse. Zombie nga, oo. Kaya pag minsan merong mga prepping group, ang unang pinag-uusapan tungkol sa baril sa web, sabi ko, hindi ganun. Hindi naman ganun So, marami kasing available topics sa YouTube, lalo na sa US. Grabe. Kaya ako nag-focus sa bata para at least ma-simplify ang usapan at ma-relate ko mabuti sa magulang para relatable ba na yung mga magulang, ito po ang madaling you read together. Yes. Yun 'di ba? Kumaga sa storybooks, you read together sa gabi. Aside from the usual kindergarten books or may storytelling kayo. So, pwede kayo mag-exchange ng bakit sinabi ng author o bakit sinabi dito
na ganito ang epekto, pwede you can be creative as a parent eh. I suggest, I highly recommend na wag lang pabasa sa mga bata eh. Basahin yung dalawa. Oo, hindi yung bibigyan mo lang ng libro, basahin mo yan, bahala ka na, pag-aralan mo Oo. yan. Ang isang tinuturo ko parati is ang pinaka-importante yung kailangan matutunan ng mga bata anong difference ng hazard, anong Yes. difference ng vulnerability, anong difference ng capacity. Yung tatlong terminology na yan, pagka umikot-ikot sila, dahil andyan yung risk equation. Oo. 'Di ba? Yung risk equation na natutunan natin sa RARES na the higher the risk pagka mataas ang vulnerability and Mababa ang capacity. mababa ang capacity. 'Di ba? Pero saka yung hazard mataas. Pero pagka na-manage natin 'yan, less risk. Kasi pag napabayaan mo yung risk, nagiging disaster. Yes. And kailangan maalis natin sa isip nila yung terminology natural disasters. Actually, Kasi- sa lahat talaga kailangan Oo. mabura yung natural Natural disaster na yan. There's no Oo. such thing as natural disaster. Precisely, sir. Kasi ang gagawin natin para bang yan, datanggapin na natin na ay natural na dumarating ang disaster. Year in, year out. Bahala Diba? na, mangyayari lang naman Bahala din. na. O bahala na attitude sa mentality nasa ating Pilipino yan eh. Oo nga Dapat eh. makorek yun. Kaya ang tamang terminology is natural hazards and man-made hazards. Yes. Human-induced Actually, hazards. nandun pa tayo sa level na kailangan pa natin talagang ipaliwanag yan dahil nakasanayan kasi natin na, ano yan act of God yan. Wala tayong magagawa dyan. Which is in truth na natutunan natin, may magagawa tayo. Parang yung turo lang ng mga pari sa amin ni Ramon yan yung ora et labora, you pray and you work. Prayer and work. Prayer and work. May gagawin ka. May gagawin ka. Hindi lang yung magdadasal ka lang dahil Yeah. wala kang magagawa. May pwede kang gawin. Yun ang- Yeah. yun- Tama ka doon. Kasi, actually, before lumabas ang SDG, mas unang nagsulat si Pope Francis ng Laudato Si. Yes. Mas nakita ng Catholic Church yung problema sa mga natural hazards saka sa disasters yung climate change effect Oo nga. Pero aside from na kailangan ma-disabuse o matanggal natin yung usapin tungkol sa pagtanggap nila ng terminology natural disasters, ang kalaban natin din ngayon is social media. Yes. Yun. Hindi dahil sa social media na tungkol sa natural hazards ang usapin. Yung word na nonchalance. Oo. Kaya gumawa ko din ng isang storya na isang bata. Ang tawag ko na si Bryant the Nonchalant. Yan kasi para makita ng mga magulang at ng mga bata na ang epekto ng too much screen time, magiging walang pakialam ka sa mundo. Oo. Tama. Kaya ginawa ko po yung libro na yun dahil istorya ito ng bata na nagulat na lang siya na, uy, bakit baha? Bakit bagsak-bagsak yung puno? Dahil nakasyado siyang na-focus sa bumabagyo na pala ng malakas. Kung di pa bumagyo ng malakas na wala ng ilaw at nawala ng internet, hindi siya magigising sa kikilo. pagpaparan. Oo. Sir Jerry, alam mo, kung gusto ko talagang pahabain ng mga 3 oras ng programa natin, kaso talagang hindi pwede dahil may mga kasunod. Sir, hingan lang kita ng closing message, maikling closing message, at tapos saan po kayo pwedeng makontak, paano po nila ma-access yung inyong mga Book. lectures at mga libro. Paano isa-search sa online platforms? Yeah. Okay. Sa YouTube po, hanapin nyo The Curious Prepper. Andun po lahat ang lecture ko. Andun po lahat ang mga topics na pinag-uusapan natin. In fact, andun din yung topic ko tungkol sa how to prepare for the El Nino. Tapos, sa Facebook page, pwede nyo po akong i-add as Jerry Katabihan or sumali ho kayo sa prepper group. Not necessarily Nubali Preppers. Hanapin niyo po, Nubali Preppers. Pwede kayong mag-member request. Doon pa lang, magandang isang step na ho yan It would open up the avenue for you. Maraming topic doon. Every now and then akong pinopost at sinashare kami mga kasamahan namin.
Tapos nililid ko po kayo sa usapin tungkol sa YouTube namin. Alam niyo, napaka-importante at seryoso po na malaman ninyo ang nangyayari ngayon tungkol sa atin. We need to prepare, we need to anticipate the climate change, and we need to be ready for the big one. So hindi po natin dapat pabayaan tong sitwasyon na to, kailangan natin paghandaan. Yun lang po at marami pong salamat. At atin pong narinig si Mr. Jerry Vicente Catbian, ang ayaw man niya, napapangiwi man siya, pero ang tawag ko sa kanya, siya po ang rockstar ng prepper community sa Pilipinas dahil sa kanyang walang sawang pagtuturo ng disaster preparedness, resilience, at climate action. Marami pong salamat, Sir Jerry, sa inyong oras at sa inyong walang sawang paninilbihan sa kapwa at sa bayan. Mga sir, at muli natin natutunan kay Sir Jerry na ang pagiging handa ay hindi ginagawa sa isang araw. Ito ay isang kultura na itinatanim natin sa ating isipan at kaya wag nating hintayin ang sakuna bago tayo mag-usap at maging handa. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.